So, ito na yung part 2. So, ito na yung part 2. Hindi kasi kakat ko yung part 1, part 2 eh. So, ito na yung part 2 guys. Ako naman guys, before her, I've been in a relationship for almost 2 years. Yun yung pinaka first love ko. Hindi ko na rin magbabanggit ang pangalan. At kung sakaling nanonood ka ngayon, na alam ko ay friends na tayo ngayon. So, sana hindi mo na ito masamain dahil totoo namang napagdaanan natin to pareho. Pero anyway, nakilala ko tong si girl sa isang show kasi dati meron kami dun sa church, parang may mini concert, ganyan. And nakilala ko siya sa isang event. That time, may boyfriend siya na drummer. So, nakipag-break sa kanya yung guy. And then, ganun din. Parang, sining niya, kung ano yung sining niya, parang ganun din yung ex ko. In just a different light. Kumbaga, galing din siya sa bad relationship. So, hindi pa siya over no, nakilala niya ako. So, nagkakilala kami nga doon sa isang event na yon. And then, nagkakontakan kasi yung isang friend namin na sabi may gusto sa akin. So, i-message daw. And then eventually, I found out na nag-aaral ako dati sa CEU. And then siya naman nag-aaral sa isang school na malapit din dun sa school ko. And I found out na malapit lang pala siya. So, nagkikita kami doon, nagkita kami one time, and then parang okay kami, nag-click kami sa una, and nagkaroon kami, ganun din, naging comfortable, and all that. Pero, since that is my first real love, naging ko noon, parang naive pa ako noon, so hindi ko pa na-experience talaga kumbaga, I don't have any control about what I feel. So parang ganun nga din, di ba? Pag first love, carefree ka lang, sige ka lang, sunod ka lang sa flow, basta ikaw happy ka in love. Yun. So, lahat ng mga rules ko noon sa buhay na balik. Nagkakilala kami, okay kami nung una. Then eventually, napapansin ko, naglalay na siya. So, may mga instances na nanguhuli kung ka-text niya yung ex niya, pero ako pa rin si tanga. Sige, okay lang. Tapos, dumating sa point na, pinakilala ko siya sa parents ko, sa mami ko, and nung pinakilala ko siya doon sa mami ko, hindi siya nagustuhan. Pero syempre, dahil mahal mo, ipaglalaban mo, dumating ako sa point na ganun na kinalaban ko yung mga kaibigan ko, kinalaban ko yung parents ko dahil dun sa girl na yon. And then I realized nga, looking back now dito sa future, ito na ngayon, naiisip ko na sobrang ang dami na palang red flags na hinayaan ko kasi nga since naive nga ako noon, wala akong idea kung ano yung mga ganyang senaryo ng panloloko or what. So hindi ko pala alam na sign na pala yun. And I learned from it. Nandun na yung magkikita kami, tapos yung pala, pagka-uwi, akala ko nakauwi na, makikipag-meet pa pala siya sa iba. Ganon yung naging senaryo ko naman noon that time. Dumarating na kami sa point na kinokontrol na niya ako. As in, kinokontrol niya na lahat ng galaw ko. Ikwento mo yung sa baso. Grabe. Kasi naalala ko yung Meet Your Garden. Totoo yun guys, alam nyo na dumating ako dahil nakakontrol na niya ako. So, kumbaga sa relationship namin. Patay na patay ka sa kanya. Oo, sa relationship namin, siya yung mas naging dominant. Dahil galing naman siya sa bad relationship. Ako tong naive. Ako tong walang kaalam-alam. Yung revenge niya from the other guy, na ibuntong naman niya sa akin. So, ako naman ngayon ang naging biktima. Yung bus. Oo, ito na nga, ikikwento ko na nga. So, dumating nga yung point na sobrang mahal na mahal ko siya. Alam nyo guys, umaabot na sinisigawan niya ako sa loob ng bus. Okay lang sa akin. Hindi ko alam kung ba't tinayaan ko yun, pero dumating talaga yung sobrang pamamahiyan. Sisigawan niya ako sa bus, nag-aaway kami sa bus. Sisigawan niya ako. Tapos, may time doon na nag-away kami sa bandang Guadalupe. Hindi ko makakalimutan yun dahil nung nasa sasakyan ako ng Guadalupe, no, nasa bus ako noon, hindi pa ako sumasakay ng bus noon kasi galing akong work noon, wala akong kapera-pera dahil sobrang mahal ko siya. Talagang yung pera ko, all out din ako noon, so ang natirang pera ko lang ata noon is 45 pesos. Para lang, dahil nag-away kami, hindi naghamunan kami sa gitna ng kalsada, talagang nag-aaway kami. Nagkaanuhan kami, confrontation, tapos parang, sige,
kung ayaw mo sa akin, kung ayaw mo sa akin, hindi mo kung ako sa akin, bahala ka sa buhay. So, sumakay siya ng bus, umuwi siya. Hinabol niya yung bus para siyang si Sanchay na kinakatok niya yung bus habang tumatakbo. Ganon daw yung peg niya. Nun. Tapos, syempre, hindi ko na siya nahabol kasi bus yun, ano ba naman ako? Tapos, alam mo guys, dahil kaya ako siya inahabol ng dahil hindi dahil mahal ko siya. Kasi dapat mangungot na ako sa kanya, pero wala akong pamasahe pa uwi. Alam nyo, grabe. So, from Guadalupe, nilakad ko yun hanggang Shaw. Kasi yun sa kaya nung papunta sa amin sa Santa Mesa Pasyo. Kasi kung alam nyo yun, yung mga papuntang Santa Mesa, yung Pasig PRC Quiapo na jeep, yun. Tapos nilakad ko yun from Shaw hanggang, Guadalupe hanggang Shaw. Tapos sumakay ako ng jeep kasi meron natitira pa naman akong pera noon. Tapos pagdating dun sa stop and shop, nilakad ko hanggang bahay namin. Pero habang naglalakad ako nun, umiiyak ako nun. Kasi parang, alam niyo yun, grabing katangahan. Alam kong katangahan na yun, pero alam mo yun, nangingibabaw yung love mo pa rin. Na parang, alam mo na parang hindi ko dapat minamalik yung sarili ko, hindi ko dapat inaapakan yung sarili kong ganito. Pero, nagpapakamartir ka. The reason why na naghiwalay kami, guys, it's because I found out, kasi sobrang supportive ako sa kanya nung flight attendant kasi siya. So, nag-apply siya as a flight attendant. Tapos, grabe yung ko noon, yung talagang gusto ko siyang mapa-improve, gusto ko talaga siya into a better place, gusto ko siyang kumbaga, may ma-reach siya, may mapatunayan siya sa sarili niya, ganun. So, ako naman doon, talagang all out yung sweldo ko dati sa call center, talagang sa kanya, nagagalit yung nanay ko sa akin dahil wala akong inuuwi. Ganun kumbaga parang, ay grabe. Tapos, I found out na meron siyang iba. May kutob ako nun, guys. As in, may kutob ako. Ang lakas ng kutob ko nun. Hindi ko lang mag-grasp yung... Siguro naman lahat kayo nag-struggle kayo at some point. Siguro naiintindihan nyo, nararamdaman ko yung... Alam mo, may kutob ka, pero wala kang katibayan, wala kang pruweba. So, ikaw, napofrustrate ka, umiiyak ka dahil wala kang idea kung ano yung nangyayari. Tapos, ang dami mong give up para lang dun sa taong yun. Tapos, malalaman mo na may iba. Paano ko nalaman? Nalaman ko yun, guys, na may iba siya. Although may kutob na ako nun. Pumunta siya sa bahay namin noon that time. Tapos, to make it short, something happened. And, after nun, tulog siya. Kinalkal ko yung phone niya. Nagbubura siya ng mga messages niya. Bubura siya ng mga messages niya. Alam nyo guys, nakalimutan niyang burahin yung sent items. Pag tingin ko dun sa sent items, dun ako parang binuhusan ng malamig. Malamig na, hindi lang. Feeling ko yung kaluluwa ko umalis sa katawan ko, umakyat. Nabasa ko yung mga sent items. May mga I love you. Tapos meron pa dun yung term na something na kainin mo mukha mo, ganyan. Pero alam mo yung term, alam mo may ibig sabihin. Tapos sinesend niya doon, ka-text, ka-chat na yung guy. And then, inantay ko siya magising. Then, ganun front ko siya. Sabi ko, sino to? Ganyan. Tapos, umamin ka na kasi alam ko naman ganito, ganyan. Pero at some point, alam ko na wala na patutunguhan yung relationship namin kasi unang-una pa lang, hindi na boto yung parents ko sa kanya. At pangalawa, hindi na nag-work out. Alam kong hindi na nag-work out. Lagi na kami nag-aaway, tapos ganun. Then I found out na kaya pala kami nag-aaway kasi dahil nga meron na siyang iba. At yun nga, nalaman ko, umamin siya sa akin na meron na siyang iba at medyo matagal na sila lumalabas at may nangyari na sa kanila. So sabi ko, after nang may nangyari sa atin ngayon, may nangyari pa sa inyo? Ano to? Sa usawa ng suka? Ano to, toyo? Ganon, parang ganon yung naging feeling ko na I felt so disgusted about myself. I felt so helpless. So dumating din ako guys sa point na nag-suicide. And hindi ko na elaborate yung detalye. I-elaborate mo, pinagpaguran mo yun Yun na nga. Sige, uminom ako ng Baygon. Sa katangahan ko sa pag-ibig, uminom ako ng Baygon. Well, I'm not really proud about it, but I think it was the greatest lesson that I have ever learned in my life. And I think it serves as a great experience to everyone out there. Kasi ganun naman pag na-heartbroken ka, and talagang binigay mo lahat sa lalaki, mawawalan ka ng reason. At saka self-respect. Which is very wrong. Kasi after that, kung malalagpasan mo lang talaga yung time na yon, after that, guys, you will
really learn how to love yourself triple, 4 times, 5 times better. Better, oo. Diba? Kasi talagang, from that experience, pero ang naging, ano ko naman noon that time is, sobrang naging matatakotin naman akong magmahal ulit. So, after that relationship, that bad relationship, 2 years akong walang, relationship. Wala akong, puro flirt lang lahat. Panandali ang aliw, one night stand. Bubuksan ko yung aircon, pinagpapawisan ka na. Oo nga eh. So, dumating na ngayon sa pagkakaroon ng mga one night stand. Tapos dumarating na rin doon sa no commitment relationship. So, parang I promised myself that when I come to another relationship, ako yung mas magiging dominante kaysa doon sa babae. Parang doon naman ako natuto, parang... Hanggang sa pinahirapan niya nga ako nung naging kami na, guys. Kasi, kami noon, a year, 2 years. 2 years kaming nag-i-struggle. Well, actually, dahil nga galing ako sa relationship ko na broken. Nung nakilala ko to, I'm in love again. So, ako para akong puppy, sunod-sunod dito. Ako yung nag-e-effort sa kanya papunta. Siya, wala siyang ka-ano-ano, guys. Walang kakwenta-kwenta. As Grabe in, mga kwenta. talaga naman eh. Wala talagang kakwenta-kwenta. Alam niyo yun, pinapabayaan niya akong mag-bus. Pinapabayaan niya akong pumunta pa sa gig niya ng madaling araw, galing sa after work ko. So, wala talaga siya. As in. Matigas pa sa bato yun. Oo, matigas pa sa bato. Ewan ko, kasi matigas pa talaga sa bato. So, to cut it short, wala siyang pinapakitang interest sa akin or any love kahit konti. Ako, sabi lang ako nang sabi sa kanya, I love you, I miss you, ganyan. Siya, sige lang, kita tayo. Hindi ako nag-I love you Ano lang, yung, para sa akin, love ko na siya, and boyfriend-girlfriend kami. Pero sa kanya, para lang niya akong chiniaan, ganyan, na sige, sunod ka dito, sige, ganyan. So, nung time nga na yon, dahil nga siya, guarded siya sa nararamdaman niya, kumbaga, talagang, sige, ikaw may gusto sa akin, ikaw ang pumunta. Gusto mo makita, hindi ikaw, bahala ka. Kumbaga ganun siya. So, ako, 2 years ko yung tiniis, guys, as in. Tapos, hindi siya nag-I love you back. And sinabi niya sa akin na pag nag-I love you ako sa'yo, ibig sabihin, talagang, parang siguro, yun na yung talagang love niya na din ako, or he's ready to be in a relationship. Tapos, alam niyo yung mga tiniis ko noon, meron siya noon ka-fling-fling na nasa Japan. Tapos landian sila ng landian sa Facebook, nakikita ko. Yung post ko, hindi man lang niya nila-like. Samantalang doon sa isa, may like na may comment pa. Ganon. So, diba, para sa akin, ang sakit, kasi mahal ko siya, todo effort ako and all, pero siya wala. So, natiis ko yun, guys. Umabot ako sa panahon na naging ready siya to be in a relationship with me. Nung naman time na yun, siya naman. ako naman yung parang nag-harden up. Ako yung naging krong-krong. Kasi, siguro nasa boundary na ako noon ng letting go and being crazy again. Dahil, grabe na yung dinanas ng heart ko and sobrang traumatic na naman yung naging experiences ko. Kaya nung naging kami na talaga officially, doon ako naging sirang plaka na naman, na nagkaroon na naman ako ng relationship with the other guys. Pero na hindi ko alam. So, tinago ko naman yun sa kanya. Unintentionally, not really in love kasi sa kanya nga ako in love Pero nung time na yun, ang tingin ko, mas masaya ako sa iba kaysa sa kanya. And feeling ko, mas mahal ko yun iba kaysa sa kanya. So, subconsciously na naman. Bumalik ka na naman sa dating relationship pattern. Oo. Nagpunta siya sa Cambodia. So, fast forward na lang natin yung years na yon. So, after 2 years, and, gano'n ba tayo bago nagpakasal? 6 years? 6 years, 7 years? 7 years. So, after 2 years na pagiging habol-habol sa kanya, ako yung nagloko talaga dahil naging very rocky yung relationship namin. Hanggang sa dumating yung time na ilang beses niya na akong nahuli. And, ako si Tang, natanggap pa rin. siya naman yung naging tanga ng time na yon.
So, parang naging naulit na naman. Actually, parang ang nangyari lang, naulit yung nangyari sa akin dati. Inulit ko lang ulit. Tapos siya naman din, kung ano yung nangyari sa kanya nung dati, inulit lang din niya ulit. So, yun. Ilang beses niya na ako nahuli. Hanggang sa di okay na naman kami. Then, after a while, may makikilala na naman akong ibang guy na mag-show ng... Ganong pattern ulit. Oo, na parang... Papakitaan ka ng maganda. Oo, papakitaan ako ng magaganda. Susuyuin. Ganyan. So... Naging kumbaga naging pattern talaga siya. So, to make it short, to sum it all up, kasi medyo mahaba na to, guys. Ganun kasi talaga siguro, guys, pag mahal mo yung isang tao and genuine yung nararamdaman mo sa kanya, hindi ka makakapagsinungaling na kaya mong panindigan talaga. Tsaka, pag mahal mo ang isang tao, katulad niyan, gusto nyong may iba dyan na gustong mahuli yung mga, kung may feeling nyo may mga nanloloko sa inyo ngayon. As long as totoo yung nararamdaman nyo dun sa tao, nilagay nyong ipag-pray na sana, total alam naman ni God kung ano yung laman ng puso ninyo, ipagdasal na ipakita sa inyo yung totoo. Pero sana, pag hiniling nyo yun, ready kayo. Dahil pag binigay niya yun sa'yo, tried and tested. It's in your face. Oo, tried and tested na yun. Yun yung hiniling ko kahit nasa biyahe ako noon. Sabi ko, lagi ko pinagdadasal na, Lord, alam niya naman yung nararamdaman ko, diba? So, alam niya naman na totoo akong magmahal. Sabi ko, ngayon, bigyan niyo na sa akin kung ano man yung kahit masakit at tanggapin ko. Pakita niyo lang yung totoo dahil alam niyo naman na totoo akong nagmamahal. At sa mata ninyo, alam niyo na pag totoong nagmamahal, hindi niyo pinababayaan. Ay, nako, wala pang 2 araw na lamang ko. Nahuli niya na ako talaga ng bonggang-bongga. And ako, guys, nung time na yon, talagang parang yung heart ko is durug na. As in, super melted na din siya. At the same time na parang pagod na din ako sa mga nangyayari sa akin. Pero, hindi ko malaman kung paano ko tatakas or not really tatakas or kung paano ko lalabas in a way na planchado lahat na sa susunod na mga mangyayari is hindi na siya konektado. So talagang heartbroken and melted na yung heart ko noon. Wala na akong choice. Nag-uusap na kami ni Jet. Talagang galit na siya sa akin. Ako disappointed, frustrated. Lahat ng mga bad na experiences na nangyari sa buhay namin, yung mga nagawa namin sa isa't isa, it's just the cause of all the trauma and the heartaches that we had from the first. So, hindi naman of course, hindi naman namin pwede sabihin na gina-justify namin yung mga bad actions namin dahil lang doon sa past. Pero naging malaking contribution yung mga past experiences namin. Yung mga trauma, yung mga sakit. Kaya nagkakaroon kami ng mga bad decisions in life. Oo. Nangyari sa past niya, nangyayari din ulit sa akin. Akala nyo lang na parang simple lang siyang nasaktan ka, simple lang siyang napaiyak mo siya, simple lang na nag-break kayo. Pero, when you dig deeper, subconsciously, hindi mo alam nyo guys, mahirap talaga unless kilala mo talaga yung sarili mo totoo. And na-train ka ng isang therapist, ano ba tawag doon? Psychologist, psychiatrist, life coach, ganyan. Na-train ka niya how to deal with your feelings. Unless wala ka nun or wala kang idea sa mga tinatawag na mga inner voices, how to handle your emotion, how to validate your feelings. Aakalain mo lang talagang simple ka lang nasaktan. Pero guys, hindi po ganun yun kasimple. So, ayan. After we fixed everything, ito na kami. Happy family kami ngayon. Wala na kami. With little Skyler na kami. Tsaka doon na namin nasabi na kami ngayon. Stronger than ever. At para kami sa isa't isa. So, clean slate. Unless you are willing to reveal the real you dun sa partner mo na wala kang hino-hold back, as in parang masasabi mo na lang sa sarili mo, ay bahala na kung malaman niya to, hindi, bahala na kung tatanggapin niya pa rin ako o hindi, basta gusto kong sabihin sa kanya kasi mahal ko siya. Oo. Dahil gusto mo for once naging
honest naging and honest and open ka. Kaya guys, dun sa mga nanonood, sa mga heartbroken dyan, sa may mga in a relationship, be very careful. First advice is be very careful about who you love. And kung may mga traumatic experience kayo, huwag kayo jump agad into a next relationship. Always assess first yourself. Kasi mamaya, ang nangyayari lang, lumilipat kayo na itatransfer nyo lang sa ibang tao yung pain na naranasan nyo. At the same time, para rin yung hate. Wala rin yung pinagkaiba sa hate. Kaya tayo may hate, it's because we experienced the same kind of hate that we felt with the other people. Now, we just wanted to feel good about ourselves and then we pass it on with unknowingly. So, ganun lang din yun. Pain is something like that. We also feel the same thing na kaya ingat din tayo sa mga bago tayo pumunta sa isang relationship, kailangan ready talaga tayo at kilala nyo dapat ang sarili nyo. And, kailangan ready kayong magbago or kailangan pag nagsisimula kayo ng relationship, dapat honest kayo, maging totoo kayo sa mga nakaraan ninyo. Kasi kung gusto nyo talaga mag-work out and gusto nyo malaman kung yung partner nyo is ready din para sa inyo and kung parehas kayo ng path na susundan. Oo, susundan. Kumbaga, kung meron kayong vision together, kung swak kayo doon, yun yung magiging guide nyo. Justifying the actions of her naman kasi talagang mali talaga. Pero siguro we don't have the right to judge people about what they have been through. At saka guys, maniwala kayo doon sa sinabi na bago ka magmahal ng iba, mahalin mo muna ang iyong sarili. Totoo yun. Totoo yun. Kailangan buo ka muna bago ka magmahal ulit. Kasi kilala pag hindi, mo yung sarili mo. Wala, paulit-ulit ka lang. Para ka sa rampla ka, paulit-ulit, paikot-ikot ka lang. Kaya kung may mga kaibigan kayo na gano'n din ang pinagdaanan katulad sa kanya. Imbis na husgahan nyo sila, dapat maawa kayo sa kanya. Or, hindi naman maawa. So, siguro bigyan nyo sila ng siguro nga kasi may mga experiences din sila na hindi natin alam. May mga storya sila sa likod no na hindi natin alam. Kaya, let's not be judgeful about. Kaya pag ako may judgmental, actually sa totoo lang guys, marami akong kilala sa work ko na mga sideline, mga prostitute. Totoo yun guys, pero lahat yun mga kaibigan ko. Mga escort service. Lahat yun mga kaibigan ko. Hindi ako namimili ng kaibigan. Kasi mas naniniwala ako na kung mas totoong tao sila for me mas totoong tao sila for me kasi alam ko behind those smiles, behind those pinapakita nila, meron silang sad story in their life na sila kailangan lang nila ng taong iintindi sa kanila at hindi huhusga. Well, lahat naman tayo, meron tayo at some point nagja-judge talaga, pero hanggat maaari, maging watchful tayo about our actions. Kung hindi nyo sila kayang intindihin, just don't mind them. Or wag ka na lang say magsalita. anything, don't do anything. Hayaan just let lang. them. I think that's all for tonight. And we had too much exposure and for this video. And yun. So the moral lesson for today's video is, yun, wag lang kayong maging judgmental. Always take time and priority for yourself. Intindihin mo yung mga pangailangan ng iyong sarili. Emotionally, physically, mentally. Kailangan ready ka when you are in love. And of course, don't kill yourselves. Don't commit suicide because that's the stupidest things. That's the stupidest thing that I have ever made in my life. And also, wag kayong gagawa ng bagay or papasok sa isang relasyon kung hindi pa kayo ready. Dahil it's gonna be a circle of it's gonna be a web of chaos or web of chaos. Totoo yun. Kasi talagang magulo lang yan. And lastly, do not be afraid to love. Huwag kayong matakot magmahal ulit. Maging ready lang kayo. So guys, if you like this video, if you enjoyed it, subscribe on our channel, give us a thumbs up, and of course, follow us on our social media, Instagram and Facebook. Sige na guys, bye-bye. Good night everyone! Bye-bye.